let's talk about Filipino literature. So, ano nga ba yung panitikang Pinoy? Ang panitikan, ito yung mga doktrina, nobela, tula, at marami pang iba. Ba't ba natin ito pag-uusapan? Gusto ko lang ipakita yung appreciation ko at kung gaano ako na mamangha sa mga panitikan natin. Kasi kung isipin nyo, sa mga sa mga lumang araw, di ba? Sobrang gagaling ng mga makatang Pinoy natin, no? Nandyan sila, Joseng Sisiu, sila, si Jose Rizal, ano din yan, makata rin yan, no? So, yun, sobrang galing nila mag-isip, no? Dahil, dati, isipin nyo, dati, no, wala tayong mga entertainment katulad ng cellphone, YouTube, wala tayong ganyan, wala tayong mga PC, ganyan. Wala pa nun dati, wala kang internet dati. So, ang meron lang dati is yung utak natin, no? Ang nangyayari, nagagamit natin yung utak natin para gumawa ng mga tula, mga sanaysay, di ba? Mga bugtong-bugtong, ayun, di ba? Mga riddles, ayun yung nagagawa ng utak natin. Kaya sobrang na-appreciate ko yung mga dating panahon kasi talagang hasa yung utak natin nun. Ngayon kasi, papalitan ng AI, no? Kung napanood yung last video ko, pinag-usapan ko yung tungkol sa AI at kung paano niya na aapektuhan yung mga buhay natin ngayon. Pero alis na tayo doon. Dito na tayo. Kasi kung estudyante ka at napagawa na kayo ng Filipino teacher nyo or sino man teacher na gumawa ng mga panitikan katulad ng tula, is mahirap talaga siya. 'Di ba? Kasi meron yan yung mga couplet, mga tercet, mga quatrain. Mahirap talaga siya gawin, 'di ba? Kaya gusto ko lang ipakita yung appreciation ko sa mga makatang Pinoy natin dati, no? At sa panitikan natin. So, ayun lang, no? Ayun lang para sa video to. Isang mabilis na video lang. At paalala lang na hindi dapat sumuko, okay? Yun lang. Paalala lang din na keep going. So, yun lang guys, oh. Ayun lang para sa araw na ngayon. Ingat kayo palagi. Bye-bye.